Ayan guys, tutorial tayo para sa floater. Itong gamit kong floater guys, galing nga pala to sa sirang rep lang. Tabasin natin siya ng tama lang sa gusto nyong sukat. Maganda to guys kasi lutang na lutang siya kahit na mabigat yung sinker na ikakabit nyo. Maganda yung lutang niya guys. Ayan. Kung maaari lang na idiretso natin yung butas. Sa gitna natin guys para hindi na mahirapan yung machine. Mahirapan pa yung machine natin pagka hindi siya nakagitna. Yan. Sentro nyo lang sa gitna. Yan, pagka nai-align nyo na, kabit nyo sa machine. Tapos tabasin natin guys yung mga kantuhan para pagka nagro-rotate na yung machine hindi na siya mahihirapan. Align muna natin ng konti. Yan. Saka natin tabasin guys yung mga kantuhan. Yung pintabas ko nga pala dito guys na blade. DIY rin na na talim lang ng lagari, tinulisan lang. Mas maganda din siyang pantabas guys kasi matalim para siyang blade pagka matigas yung talim niya. Yan guys, tabasin natin magilid niya para hindi na rin tayo mahirapan pagka nagro-rotate na yung rotor niya. Yan. Ayun. Medyo hindi pa siya naka-align. I-align pa natin ng ayos. Ayan guys. Ayun, pwede na siguro yan. Bali kaya nga pala guys sagad sa dulo yung dulot dulo. Bali dalawang floater yan, hatiin natin sa gitna. Kasi kahit maliit lang siya, mabigat yung sinker na ikakabit nyo sa dulo, lutang na lutang pa rin siya. Yan, ganyan lang. Huwag nyo lang masyado yung blade nyo. Huwag nyo ipapalalakihan ng kain kasi nga, masisira yung styro. Hagod-hagod lang guys. Eka nga, hagod-hagod. Iwaw. Mapapansin nyo guys, pagka medyo na palalim yung yung blade ko, medyo humihinto siya kasi dumudulas yung styro. Ayan, ang gamit kong dyan guys, ang gamit kong sandpaper 120. Sa una guys 120 para maganda yung kain niya. Maganda kasi guys pagka 120 sa una talagang maipoporma nyo na agad ng maganda. Ayan, ganyan lang siya. Maganda guys pagka pinoporma nyo na siya, yung kabilang dulo niya at yung kabilang dulo niya pareho ng hubog para pagka hinati nyo sa gitna, halos pantay na talaga siya. Kasi nasabi ko nga guys kanina, di ba, na dalawang floater yan. Bali, pagka ayos na yung forma niya, hahatiin naman natin sa gitna yan. Panghati natin mismo yung na rin, yung 400 na sandpaper. Pang-finishing na siya. Ayan,
Hagurin lang natin ng ano, ng dahan-dahan kasi para finishing na eh. Para na hindi na lumubog, hindi na magbago yung forma niya. Bali guys, yan na rin yung ano natin, yung panghahati. 400. Panghati natin sa gitna. 400 na sandpaper. Yan, pagka kontento na kayo sa ano, forma niya, sa hubog niya, eh, sunod natin dyan guys, eh, hatiin na natin sa gitna. Yan ang ayos na siya. Ngayon naman eh, yun nga yung paghati sa gitna. Ito na rin, itong sandpaper na rin na 400 yung panghahati natin. Ayan. Gitnaan na, tupiin nyo lang yung sandpaper tapos gitnaan. Pagka nga pala mapurol na yung sandpaper nyo, ayan, palitan na natin ng bago. 400. 400 grit. Hati nyo sa gitna guys, yung ibibilog nyo rin papunta sa kabilaan. Para magmukha siyang floater. Para bang ano guys, turumpo. Parang ganun yung forma niya. Ayan. Ayan, pagka okay na siya, yung pantay na pagkakahati nyo, pwede na siyang tanggalin ba. Ayan, siguro okay na yan. Check nyo lang kung makinis na siya. Ayan na yan na finished product niya guys. Ayan siya, bagahin natin. Para siyang turumpo. Maliit lang siya pero lutang na lutang yan. Sunod natin gawin guys yung pinaka-ulo niya naman. Pinaka-top, yung dulo. Gagawa lang tayo ng maliit na bilog. Yan, hati tayo ng ano, medyo manipis na pa-box. Gitnaan rin natin. Ganun pa rin guys yung gagawin natin. Bali, tatanggalin rin natin yung pinakantuhan niya. Para mabilis na siyang bilogin. Dito kahit 400 grip na sandpaper na gamitin natin kasi manipis lang naman siya. Para diretso finishing na. Yan, pagka okay na bilog niya, tingnan natin sa gitna. Ganun rin, sandpaper rin yung panghati. Saan natin hagurin ng pabilog. Dati kasi wala akong machine, mano-mano lang.
Bago ako makagawa ng isa, ang tagal. Kaya yan, medyo search ng konti sa YouTube. Ayan, hanggang sa nakagawa ko ng ng machine. Dali lang naman, sa susunod yung tutorial ng machine ang tuturo ko naman guys sa susunod na video. Sabihin ko na rin doon kung ano yung ginamit kong dynamo para dun sa machine ko. Ayan guys, tapos na siya. Lagyan na natin ng stick. Ginamit ko yung stick dito guys, yung yung barbecue stick na, yung bilog na siya. Yung mga Korean barbecue stick. Kasi bilog na, hindi katulad ng barbecue stick sa atin, lapad pa. Ito mga bilog na siya. Saka matitibay siya kumpara sa barbecue stick natin. Ayan, hatiin lang natin sa sa sukat nung laki ng floater na ginawa natin. Matibay itong barbecue stick na to kasi ang alam ko gamit nila kawayan. Sa atin kasi parang ginagamit buho lang na barbecue stick. Yan, tapos lagay lang natin pinakadulo niya, pinakaulo. Yan, tapos pinaka-floater. So nga pala guys, lalagyan ko ng ng pandikit pagka yung napinturahan na. Sa susunod na video, pagpipintura, turo ko rin sa inyo kung paano. Ayan. Okay na siya. Meron na nga rin pala ako guys na na nagawa na mga una. Iba-ibang size. Kasi depende sa huhulihin mong isda. Ito yung mga nagawa niya. Yung maliit ginagamit namin yan sa danggit tsaka sa maral. Yung malaki, pambangos yan Ayan yung nalagyan na ng tingga. Pansin nyo guys, malaki yung tingga pero lutang na lutang siya. Yung mahaba naman yan, ginagamit namin yan sa banak tsaka aligasin. Ito guys, yung malalaki yan, ginagamit namin sa bangus. Kasi malakas pumitik yung bangus kahit na malaki floater mo, talagang ilulubog niya Hindi katulad ng banak. Kailangan sensitive yung floater mo kasi hindi niya inilulubog ng mabuti. Pitik-pitik lang yung kagat. Ayan guys, tatapos na nga tayo. Maraming salamat sa panonood niyo. Salamat. Salamat, salamat.